Pag nalulungkot tayo, let us praise Him through our music, through our songs, through our prayer. Alam ko po, lahat tayo may mga dinadala tayong burdens, but let us think about it. Hindi nagkukulang kailanman ng Panginoon. God has been good to us from the very beginning until now. Tama po ba? Ang dami po natin pwedeng ipagpasalamat kay Lord. And He's really, really been good to our lives. At nararapat na bigyan natin ng ating Panginoon ang pinakamataas na papuri at pagsamba na kaya natin ibigay. Kasi lahat ng best ay binibigyan ng Panginoon sa atin. Walang labis, walang kulang. The moment na hinagad ka dito ni Lord, it's a great blessing to give back for all His goodness.
Yes, Lord, you've been so good to us. The moment that we open our eyes, hanggang magaling kami dito, naramdaman namin yung goodness mo and your faithfulness to us, Lord. Thank you for loving us unconditionally. Thank you for teaching us how to love, Lord. Thank you for your forgiveness, for your salvation. Thank you for the joy na nararamdaman namin whenever we praise your name, Panginoon. Kulang pa itong ginagawa namin, Panginoon, to declare how good you are and faithful you are in our lives, Panginoon. At this moment, Panginoon, help us to open our eyes and our minds para i-welcome ka, Panginoon, your presence. Para lahat ng marinig namin na mensahe sa araw nito, Panginoon, mamusap sa buhay namin sa araw-araw. And mag-magnify yung mga mensahe mo sa amin, Panginoon. Makita ng ibang tao yung kabutihan mo wala sa amin, Lord. Lord, we praise you. We thank you. Maraming salamat, Lord. Sana sa ginawa namin pag-awit sa iyo, Panginoon, napangiti ka namin, Panginoon. This is all for your glory. This is all for your name, Panginoon. This is not about us. This moment is for you, Panginoon. It's all about you. It's only you. The only living God that we will worship for the rest of our lives, Panginoon. Maraming pong salamat. Lahat po ng ito ay iniwan ko. In your mighty name. In the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Good morning po mga kapatid. Tuloy po tayo ay dadako sa ating banal na hapunan. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na pakinggan po natin yung paalala ng banal na kasulatan. Ito po ay makikita natin sa unang Korinto chapter 11 verse 27 hanggang sa mga sumusunod. Ganito po ang sinasabi. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Mga kapatid, tayo lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin.
Yes, Lord, ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Muli, kami po yung nagpapasalamat sa buhay at kalakasan pinagalob niyo po, Panginoon, sa aming ngayong araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na muli kami, Panginoon, ay makikibahagi, Panginoon, sa pag-alala, Panginoon, sa kadakilaan mo, sa pag-ibig mo po para sa amin, Panginoon. Lord, sinabi niyo po sa inyong salita na bago kami makibahagi, Panginoon, ay amin po siya sa atin ng aming mga sarili, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, ngayong lumalapit kami sa inyo, Panginoon, na humingi kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang, mga nagagawang pagkakasala, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Lord, linisin niyo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay magdulot sa amin ng pagpapala, Panginoon, itong gawain na ito. At lagi po namin alalahanin ang iyong pag-ibig at kadakilaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain niyo po ang mga simbolo namin kakainin, Panginoon. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin mga kapatid. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang upang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin mga kapatid. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa upang ito, ipinakakayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Nagpala po ang kanyang nasa. Good morning. Na-bless po ba tayo kanina sa praise and worship? Amen. Ngayon po ba, sa tingin nyo, mabe-bless tayo ulit? Amen. Bakit kaya? Okay. So, I know everyone knows it already. Normally, meron akong nabasa, sabi nila, yung mga Kristiyano nowadays, pagka meron silang top 3 na wish or desire doon sa kanilang or wish, no? Doon sa kanilang puso. Yung top 3 na yon most commonly is kasama yung about money. No? Sino yung hindi nag-wish na magkaroon siya ng pera? So, actually, sabi nga, di ba? Ang pera is hindi yan ang lahat-lahat ng bagay. But ang money kasi it can move anything. No? Aminin natin at hindi. Maraming limitations pag wala tayong money. Maraming limitations pag wala tayong pera. Kaya normally, kasama palagi yan sa mga inihiling natin sa Diyos. Tama po ba? Na Lord, pagpalain mo po kami ng mga financial blessings. No? Specifically, financially, no? Yung pera. However, no? Siguro yung iba rin naman nananalangin, pero parang sabi nila sa sarili nila, bakit Lord walang nangyayari? Bakit hanggang ngayon wala akong pera? Sino hanggang ngayon walang pera? Oy, lahat sinagot na. Wala daw pera. Okay. So, sometimes, tingnan din natin, una, ano ba yung siguro kaya sinasabi natin, bakit ang langit is parang silent, no? Heaven is still silent for my prayers. Tingnan din natin mga kapatid kasi unang-una, let's check yung motives natin. Ano ba yung motibo natin? Bakit natin gusto magkapera?
Ano ba yung motibo? Pastor, gusto kong makabiyahe, makapag-travel, gusto kong bumili ng sasakyan, gusto kong bumili ng bahay, gusto kong pumunta, gusto kong ganito. Now, yung mga motibo natin na yun, okay lang yun. However, sabi nga, doon sa James, makikita natin yun sa James, na sometimes, napapansin natin yung mga prayers natin, hindi siya dinidinig. Kasi, we have a wrong motive daw. Yung motibo natin is more on personal. Pero bakit ba natin kailangan ng money? First of all, kailangan natin siya to, what? To glorify God. Kailangan nating tingnan na yung pagpapala niya sa atin ay maging daluyan din ng pagpapala sa iba. Ano pa? Second is, kayo ba bago kayo humiling sa Kanya ng pagpapalang pinansyal o pera is, sinabi niyo ba sa Kanya kung saan niyo gagamitin ito? No? Saan niyo gagamitin ito? Halimbawa, Lord, please give me work. I pray for work. I pray for money. Pero hindi naman specific sa Kanya kung saan mo gagamitin. No? Makikita natin doon sa Bible yung kay Hannah, no? Kilala niyo ba si Hannah? Makikita natin siya sa 1 Samuel. Si Hannah is walang anak, no? Pero nag-pray siya kay God. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng anak. Pagka nangyari yun, ibabalik ko sa iyo para maglingkod. So what happens is, dinrant ng Diyos yung kanyang prayer. Kasi, and then ibinalik niya sa Diyos yung anak niya para maglingkod. So sa atin ba, pagka ba humihiling tayo, Lord, bigyan mo ako ng pagpala para makatulong ako sa church. Yung inaay naming lahat ng church, yung inaay naming mga mission para mas ma-i-share yung salita mo. Nasubukan po ba natin gano'n na humiling sa Kanya? No? Baka kasi ang prayer talaga natin is most of the time, Lord, kailangan ko po ng blessing kasi malapit na po ang tuition. Malapit na po yung mga bayaran. No? So first and foremost, yung blessing galing sa Kanya, and then kailangan muna natin siyang i-acknowledge na sa Kanya galing yan, and what can we give back to Him? Kasi we cannot outgive God na. Then third, kayo po ba ay nagpipray ng specific? Specific. Amen. No? Baka yung i-share ko lang, sometimes, I know Lord knows everything, no? Pero gusto ma-confirm na hindi God yun sa ating mga sarili. Kung para saan yun, no? Katulad dun sa makikita natin sa 1 Chronicles, yung buhay ni Jabez. So specific talaga yung hiling-hiling niya, no? To expand his territory. And ginawa naman yun. So sa ating ba, specific din yung hinihiling natin? Baka more on general, no? Sinubukan na ba natin, Lord, can you give me 1 million? Ito-donate ko sa church na. God, can you give me 100,000? Palitin na muna natin. God, can you give me 50,000? I will give it to church. Nasubukan po ba natin yun? You pray. Well, kung hindi pa, pwede natin gawin. Hindi pa uli ang lahat. Okay? So we have to be specific kasi we have to know, we have to proclaim to our God kung ano yung gusto nating gawin niya para sa atin. In return, para tayo magiging vessel, tayo magiging daluyan ng pagpapala. So we have to be specific. And lastly, can you flash yung Luke 16:10? Ito, yung Luke 16:10. So sabi dito nga, no, basahin natin. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Hindi ka pagpapalain ng Diyos ng 1,000,000 kung sa halagang 100 is hindi ka faithful sa Kanya. Hindi tayo pagpapalain ng Diyos kung nakikita ng Diyos yung puso natin is
nandun lang sa pangsarili nating kagustuhan. Most of the time, pinagpapala tayo ng Diyos, hindi natin na mamalayan. Kakaroon ng mga blessing na dumarating. Hindi natin alam, pinag-pray pala natin siya 10 years ago, dumating lang ngayon. Hindi natin alam, pinag-pray natin siya 5 years ago, long time ago, pero dumating lang ngayon. Pagdating, nakalimutan na natin siya. We are specific on that time, nung nagpe-pray tayo, pero nung dumating, hindi na tayo, nakalimutan na natin yung specific na yun para sa Kanya. So mga kapatid, it is a reminder for us, no? We have to be faithful doon sa blessing na meron tayo ngayon. And doon sa blessing na meron tayo ngayon, we can give it back to God. And then I'm sure na yung mga prayer natin, if you're praying for this year na prosperous, successful, it will happen. It will happen. As long as we have correct motive. As long as we tell God kung saan natin siya gagamitin, and as long as we be specific and we are faithful kung ano yung meron tayo. And right now, every Sunday, we are teaching, we are reminding to be faithful by this opportunity to give it back to Him. Amen po ba? Amen. So let's come to the Lord in prayer. Yes, so Lord God, Father God, hallelujah. Ama naming Diyos na magpangyarihan sa lahat. Ama, marami pong salamat, Panginoon, sa mga pagpapala pong ipinagkakaloob po sa amin, O Lord. Sometimes, O Lord God, na nakakalimot po kami, Panginoon, na akala po namin na yung mga nare-receive po namin, mga natatanggap po namin financial blessing, O Lord God, ay gawa po sa aming kakayanan. Lord, patawad po kung gano'n po yung aming pong naiisip, O Lord. Patawad po, Panginoon. At lagi po namin maisa-isip, O Lord God, na lahat po ng pagpapala na nare-receive po namin ay mula po sa inyo, O Lord God. Kami lamang po yung ginagawa mong vessel, Panginoon, upang i-share yung pagpapala mo po sa iba. And at this point in time, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, yung aming pong ihahandog sa inyo, O Lord God. Tingnan mo po yung aming puso, Panginoon, and we continuously pray, Panginoon, na lagi ka pong namin masaisip, Panginoon, every time, Panginoon, ng aming buhay, na yung part ng aming success, yung part ng aming receiving blessing ay hindi po yun mangyayari if you will not allow to us. Muli, Panginoon, marami pong salamat at patawad po sa mga pagkukulang na aming pong nagagawa. This all we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah! Praise God, praise God. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Sige po, once more, palakpakan natin ang Lord. Praise God. Let us open our Bible in Book of Romans chapter 8, verse 31 to 39. Are you all ready? Okay, let's hear the Word of God. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life,
neither angels, nor demons, nor the present, nor the future, nor any powers, neither height nor depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Let us come to the Lord in prayer. Lord God, Heavenly Father, once again, O God, we are all here in your presence. First of all, to thank you for all your goodness, for all your blessings to us, O Lord, for the whole week of your guidance, O Lord. Thank you so much. We are also here, Lord, once again to listen to your words. And we're asking you, Father God, please help us not just to listen, but to really apply your will to each and every one of us, O Lord. Help us to grow in our relationship with you, Lord. May we become light in the sight of every unbeliever so that they will also learn that you are their hope, O God. Thank you so much, O Lord, for your message that you're going to bring us today through your Holy Spirit. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Today, let's talk about because He lives, we can face tomorrow. Alam nyo, isa sa pinakamalaking tanong ng tao ay hindi po yung tungkol sa kahapon. No. Kundi kung ano yung mangyayari bukas. Tama po ba? Ano mangyayari sa family ko? Diba? Ano mangyayari sa health ko? Have you ever asked those questions? Ano mangyayari sa health ko? Tumatanda na ako. Paano pag mag-isa na lang ako? Malalaki na yung mga anak ko. Sino kaya maiiwan sa kanila? Sino kaya? Si Kit, si Roxanne, si Rosane? O kami na lang talagang mag-asawa maiiwan? Sino kaya? Minsan nagtatanong po tayo, what will happen to our future? Ano mangyayari kaya sa bukas? Tama po ba? Naitanong niyo po ba yun? Have you ever asked those questions? Ano ang mangyayari sa aking bukas? Ano nag-aabang sa akin sa kinabukasan? Well, many people today live with anxiety about tomorrow. Maraming nabubuhay po sa panahong ito na punong-puno ng pag-aalala tungkol sa bukas. Pero alam niyo po, bilang mananampalataya, meron tayong ibang pananaw eh. Tama po. Meron tayong ibang pananaw. Why? Because Jesus lives. Ibang pananaw natin kasi nabuhay ang Panginoong maguli. At ang resurrection ni Jesus Christ, hindi lamang po tungkol sa past event, hindi lang po ito tungkol sa present hope. It's also about the future security that we have in Him. So yung resurrection ni Jesus Christ, hindi lang yung past, kundi yung present and even the future security. Ito yung mensaheng pinahayag ni Apostle Paul sa binasa po natin dito sa Romans chapter 8 verse 31 hanggang 39. Now let me give you the context. Isinulat po ni Paul ang aklat po ng Romans sa mga Kristiyano sa Roma, kung saan ang mga believers ng mga panahon na yon, nakakaranas po sila ng persecution. Like us today. Pag nalamang Kristiyano ka, merong persecution. There is also what we call rejection ng mga panahon na yon. And meron pong matinding uncertainty. Ano ang mangyayari sa kanila bilang mga mananampalataya? Alam niyo po, hindi madali ang kinabukasan. Tama po ba? Actually, we are never sure what will happen tomorrow. Pero sabi ni Paul, kahit ano ang mangyari sa hinaharap, ang mga naniniwala kay Kristo ay merong matibay na pag-asa. We have that strong hope. Why? Because Jesus lives. He lives. And therefore, I want to share with you 4 reasons of strong hope that we have because our Lord Jesus Christ lives. First, because He lives, God is for us. Because He lives, God is for us. Going back to Romans chapter 8 verse 31, it says, if God is for us, who can be against us? Hindi po sinabi ni Paul na kapag ikaw ay naging mananampalataya, walang lalaban sa iyo. Hindi po. At sabi ni Paul, kahit may laban ang isang mananampalataya, tiyak,
yung lalaban sa atin hindi mananalo. Sino mang lalaban sa iyo hindi mananalo? You know why? Because sabi ni Paul, God is for us. And when we say God is for us, ibig sabihin ng Diyos hindi siya neutral. Okay? Hindi siya lulugar doon sa gitna, no? Hindi rin po siya distant God na naandoon sa malayo at tinitignan niya. Hindi po totoo yung kantang from a distance. Hindi po. God is watching us from a distance. Hindi po totoo yun. Hindi po. Sabi ng Bible, God is for us. Ibig sabihin, hindi lang po siya naandyan to observe. Hindi po siya observer. Siya po ay actively working for your good. Hindi lang po siya nanonood sa buhay mo. Kumikilos siya sa buhay mo. Kumikilos siya para sa iyo. And kapag ang Diyos po ay kakampi mo, ay wala na pong mas malakas na lalaban sa Kanya. Kaya alam mo, choosing between Satan and God, kay God ka na, walang laban yung kabila. Amen? Kaso ang problema po, maraming Kristiyano, yung maraming mga tao, ang kinakampihan yung kabila, anong panalo noon? Wala yung panalo. Pag ang Diyos ang kakampi mo, pag ang Diyos ang kasama mo, wala nang tatalo sa Kanya. Wala na po. Kaya kung may laban ka man na pinagdadaanan ngayon, tanda mo, yan lumalaban sa iyo, wala yung panama dahil Diyos ang kasama mo. Do you still remember Joseph? Joseph the dreamer? Naalala niyo po siya? Ba, siguro po kung merong isang tao sa Bible na parang lahat laban sa kanya, ito na po si Joseph. You know why? Ultimo mga kapatid niya, binenta siya, tinrider siya, di ba? Tapos napunta siya doon sa ibang bansa. Pagdating niya po sa ibang bansa, which is yung Egypt, inakusahan siya, nang hindi naman totoo, naikulong po siya, sa kabila na hindi po naman niya ginawa yung kasalanang ibinintang sa kanya. Pagdating sa kulungan, yung taong tinulungan niya, nakalimutan siya. Aba, kung ikaw si Joseph, ano iisipin mo? Palagay ko, maiisip mo, bakit ganito naman, Panginoon? Nasaan ka ba, Panginoon? Hindi mo minsan na itatanong niyo yan, pag may mga pinagdadaanan kayo, sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang magkunwari. Hindi ba? Kung isa pag may pinagdadaanan tayo, nasasabi natin, nasaan ba ang Diyos? Bakit nangyayari ito sa buhay ko? Bakit ako nagkakaganito? Ba't nangyayari ito sa akin? Mukhang lahat ay hindi pabor sa akin. Instead, lahat laban sa akin. Parang wala nang magandang nangyayari sa akin. Sino po dito nagsasabi na wala nang nangyayari maganda sa buhay niya? Buti kayo, meron. Si Joseph, kita nyo naman, di ba? Sino po dito yung binenta niya ng kapatid? Kita niyo. Wala pa naman, di ba? Malala talaga itong nangyari kay Joseph. Parang lahat laban sa kanya. Hindi ba? Pero kahit na po mukhang lahat laban kay Joseph, ito po yung reality. God was with him. When you look at Genesis chapter 39 verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered. You see? In Genesis chapter 39 verse 1, ang sabi doon, the Lord was with him. He showed him kindness. Mapapansin niyo mga kapatid, hindi tinanggal ng Diyos ang problema niya. Hindi tinanggal ng Diyos yung problema kay Joseph. Pero ito maganda, hindi rin siya iniwan ng Diyos sa problema niya. At yun po yung gusto ko makita ho natin. Hindi tinatanggal ng Diyos yung problema sa atin, pero ito tiyak, God is for you. God is for us. Hindi ka niya iiwan. Look at Genesis chapter 50 verse 20. Ano sabi? You intended to harm me, sabi niya sa mga kapatid niya. You intended to harm me, but God intended it for good. Now, here's the truth. Akala ng iba, yun ang sisira sa iyo. Yung ginagawa na hindi maganda. Akala ng kaaway, yung pagbibigay sa iyo ng sakit, yun ang magpapahinto sa iyo sa paglilingkod. Akala ng kaaway, yung pagbibigay sa iyo ng bulsa lang at walang pera. Sino po dito ang bulsa lang? Akala ng kaaway, yun ang magpapahinto sa iyo. Akala ng kaaway, yung magkakaroon ka ng wallet, pero wallet lang. Puro resibo ang laman. Akala yun ang magpapahinto sa iyo. Naku po mga kapatid, yun ang akala niya. Ang totoo po, gagamitin pa ng Diyos yung pagkakataon na yon para iangat ka. Kapag ang Diyos ay para sa iyo, kahit masamang plano ng kaaway, hindi kayang sirain ang magandang plano ng Diyos para sa iyo. Ang linaw po niyan, Deuteronomy chapter 31 verse 6.
Ang sabi ni Moses sa mga Israelita, "Be strong and courageous, for the Lord your God goes with you. He will never leave you, nor forsake you." Tandaan po natin ito, mga kapatid. Ang Diyos hindi lang kasama natin. Ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka iiwan ng Diyos. Kaya kung may pagkakataon sa buhay mo, na parang feeling mo, ha? Feelingera ka kasi at saka feelingero ka kasi. Feeling mo, iniwan ka. Kasi iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng girlfriend mo, iniwan ka ng trabaho, iniwanan ka rin ng pera, no? Yung pera umalis, iniwan ka. Di ba? So, feeling mo ngayon, parang iniwan ka ng Diyos. Nako kapatid, gusto kong maging maliwanag sa iyo, hindi ka iniwan ng Diyos. Iiwan ka ng lahat. Pero ang Diyos di ka niya iiwan because God is for you. Di ba? Ay, tuloy niyo yung palakpak na yan. Para kay Lord yan. Oh. Para yung anak mo, tatawid kayo sa daan. Maraming sasakyan. Maingay, delikado. Ay kung titignan mo talaga yung bata, mag-isa, okay? Delikado talaga. Pero kapag hawak mo yung kamay niya, tangan mo siya, kahit delikado ang paligid, kampante yung anak mo. Bakit? Hindi dahil kaya niya, kundi dahil kasama kanya na mas malakas sa kanya. Ganon din po sa Panginoon, mga kapatid. Hindi safe ang mundo. Hindi kontrolado, hindi natin kontrolado ang future, pero hawak ng Diyos ang future mo. Hindi ka dapat matakot. Kaya yung mga kabataan dito, naalalang-alala, naku, ano kayo magiging trabaho ko? Naku, wala pa akong ganyan, wala akong ganyan. Araw-araw nga, kumakain ka, may merienda pa, taba mo nga ngayon eh. Oh, tapos nag-aalala ka? Sayang, mangangayayat ka pag-aalala. So, huwag mong problemahin yun. May hinanda ng maganda ang Diyos para sa'yo. Kailangan mo lang magtiwala at maliwala ka na God is for you. So, kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, gayahin mo si Joseph. Huwag sumama ang loob. Huwag kang magalit doon sa mga tao, sa sitwasyon na hindi maganda. Instead, lalo kang maging malapit sa Diyos. Bakit po? Dahil sa paglapit mo sa Diyos, mas makikita mo yung purpose niya. At kung ano man yung pinagdadaanan mo, pwedeng gamitin niya ng Diyos para lalo kang iangat. So kung may problema ka, huwag mong i-focus yung mata mo sa laki ng problema mo. I-focus mo sa kalakihan ng Diyos sa buhay mo. Sino bang malaki? Yung problema mo, ang Diyos. O, ang Diyos pala. Di ba? Pero bakit kung minsan alalang-alala tayo sa future? Huwag kang mag-alala sa future. Yung mga nagkakaedad na katulad ko, di ba? At katulad nyo rin. Huwag kayong mag-alala kung sino mag-aalaga sa inyo. Kung walang mag-aalaga sa inyo, di kukunin na kayo. Problema ba yun? Di ba? Doon ka naaalagaan ni Lord. O, di ba? Wala nang luha. Wala nang hirap. Kaya huwag kayo natatakot sa future. Di ba? Huwag niyong pinoproblema. When you fear the future, bilang disciple ni Lord, hindi mo man alam ang bukas, pero kilala natin sino ang may hawak ng bukas. Kilala natin. At yan ay ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, God is for you. Yung may ngiti, hindi, God is for you. Parang nananakot ka naman, God is for you. Hindi gano'n. Yung may ngiti mo, God is for you. Alam mo, encourage. Ulitin po natin. Sabi mo sa katabi mo, God is for you. That's correct. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Kung ang Diyos ay para sa'yo, kahit ano ang laban mo ngayon, hindi iyon ang magdi-define ng future mo. Ulitin ko po. Kung ano man ang laban mo ngayon, wala kang pera, may sakit ka, manghihina ka, tumatanda ka, parang walang nagkikare sa'yo. Tandaan mo, hindi yan ang magdi-define ng future mo. Bakit? Dahil kapag ang Diyos ang kakampi mo, tiyak ang future mo dahil hindi siya natatalo. Kahit kailan hindi natatalo ang Diyos. Huwag ka na mag-alala. Dahil nagtaasan lahat, gasolina, and then in effect, lahat nagtaasan. Minsan tanong natin, paano pa yung future ko? Paano pa ako bibili ng bigas? Ka mag-alala.
Baka naman in the future, hindi na uso ang bigas. Oh, wala ka ng problema. Di ba? Baka ang uso na by that time, bayabas na lang. Di ba? Magtanim ka ng bayabas, dami-damihan mo. Di ba? I mean, bakit natin masyadong dinidefine yung future natin sa present situation? Hindi kailangan mangyari yon. Hindi kailangan. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. So kahit ano nangyayari ngayon sa buong mundo, wala kang dapat ikatakot because God is for you. Kasama mo ang Diyos. At yung Diyos na kakampi mo, mas malaki yun kaysa anumang problema na pinagdadaanan ng mundo. Ang pangalawa, because He lives, Christ intercedes for us. Doon sa Romans chapter 8 verse 34, ang ganda na sinabi dyan eh. Christ Jesus, sabi po dyan, is at the right hand of God and also interceding for us. Now, pag sinabi po nating interceding or intercede, okay? It means someone who stands in behalf of someone. Someone who speaks for someone and someone who represents for someone. And according to Paul, that someone sa buhay mo ay si Jesus. Si Jesus ay hindi lang po namatay para sa atin, hindi lang po siya nabuhay na muli para sa atin. Siya rin po ay interceding for us. Meaning, siya ay tumitindig para sa iyo, siya ay nananalangin para sa iyo, nire-represent niya ang bawat isa sa atin sa harapan ng ating Ama. Wow! Imaginin po ninyo, nananalangin siya para sa iyo. Imagine ninyo yun. Ewan ko pumasok na sa sistema niyo, pero imagine ninyo ngayon, si Jesus nagpe-pray para sa iyo. Di ba? Si Jesus at this point of time nagpe-pray para kay Pastor Edwin. Nagpe-pray, Lord, di ba? Father God, tulungan mo ito si Edwin. Huwag siyang madala ng mga pagsubok sa Santa Rosa. May nagpapainit ng ulo niya. Lord, tulungan mo, huwag uminit ang ulo niya. Isipin mo yung nagpe-pray para sa'yo, at yun ay si Jesus. Kaya pala si Brother Edwin, di ba gusto lang sumabog at alam niyo super science, yung si ano, gusto na, talaga, malapit na eh. Pero hindi nangyayari. Bakit? May nagpe-pray para sa kanya. Sino yung nagpe-pray? Si Jesus. Imagine, ano po, nagpe-pray si Jesus, nananalangin siya para sa atin habang ikaw nahihirapan, habang ikaw nalilito, habang ikaw nanghihina. Jesus is praying for you. Nananalangin si Jesus para sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa laban mo, di ba? Nagpe-pray siya para sa iyo. Wow! Di ba? Imagine mo 'yon. No, siguro isipin natin, Pastor, paano nagpe-pray si Jesus? Tignan niyo po yun doon sa Luke chapter 22 verse 31 to 32. Naalala niyo po 'yan? Sabi po doon, Simon, Simon, sabi ni Jesus, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you. Sabi ni Jesus, I have prayed for you. Napansin niyo po yun? Hindi pinigilan ni Jesus yung testing. Hindi ho. Darating sa kanila na liligligin sila. No? Na parang trigo, ihihiwalay. Ibig sabihin, wawasakin sila ng kaaway. Pero mga kapatid, take notice of this. Hindi pinigilan ni Jesus yon. Hindi niya tinanggal yung trials. Pero may ginawa siya. Anong ginawa ni Jesus? He prayed for them. Yes, nadapa si Peter. Tinanggi niya si Jesus for 3 times. Pero hindi siya tuluyang bumagsak. Bakit? Dahil may nanalangin para sa kanya. May Jesus na tumayong tagapamagitan niya para sa Ama. Now, here's the truth. Ang reason kung bakit ka hindi tuluyang bumabagsak ay dahil may nananalangin para sa iyo. Jesus is interceding for you. Imagine this. Pag ikaw nagkamali, hindi ka kaagad hatulan eh. Alam mo bakit? Kasi may nagtatanggol sa iyo. May nagtatanggol sa iyo. Parang ang nasa courtroom. Ikaw yung accused, pero may abogado ka. At siya ay si Jesus. At hindi lang siya basta abogado. Siya ay abogado na hindi kailanman natatalo.
Siya ay nagtatanggol sa iyo. Sabi po ng Hebrews chapter 7 verse 25, He always lives to intercede for them. Hindi lang minsan, mga kapatid, kundi palagi. Sabihin nga po natin, palagi. That's correct. Ibig sabihin po, laging nag-i-intercede, namamagitan si Lord para sa iyo. 1 John chapter 2 verse 1, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Sabi ng talata, meron kang advocate, meaning may abogado ka sa langit. Iyan ay si Jesus. So when your faith is weak, may mga moments na parang hinang-hina ang faith mo, parang gusto mo nang sumuko. Meron po ba kayong ganong moment? Ha? May mga moment ba kayo na ganon? Yung parang gusto mo nang sumuko, parang papagod na ako, nahihirapan na ako, parang gusto ko nang uminto. Mga kapatid, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa sa panalangin. Si Jesus nananalangin para sa iyo. Kaya huwag kang sumuko because Jesus is praying for you. Pakisabi mo nga sa katabi mo, huwag kang sumuko. Yan. Tanungin mo nga siya, may plano ka ba? May plano ba? Ay, kung may plano yung katabi mo, ulitin mo sa kanya, huwag kang sumuko. Huwag. When you fall into sin, sakaling nagkamali ka, nagkasala ka, kapag nadapa ka, huwag mong isiping tapos na ang lahat. Huwag mong isiping ayaw na ng Diyos sa iyo. Nagkamali ako, ayaw na ni Lord sa akin. Itatapon niya na ako sa impyerno. Di na ako magpapatuloy. Huwag pong ganon. Why? Dahil may tagapamagitan nga po eh. Sino yon? Si Jesus. Now, hindi ko ibig sabihin na sige na lang, magkasala ka na lang magkasala kasi may tagapamagitan naman. Hindi po ganon. Kundi ang sinasabi ko po na kung ikaw ay magkasala, maalala mo sana na mayroong grace para sa restoration. Nagkamali ka. Sino po dito ang perfect? Hindi nagkakamali. Umamin ka. Perfect ka, di ba? Yung mga anak ko, perfect. Anak ng pastor yan eh. Mga perfect yan. Imposible, no? Walang perfect. Tingnan yung katabi nyo. Look at him. Look at her. Sige na. Ayaw niyo pang tingnan eh. Tuwing linggo nyo na nga lang nakikita yan. Ayaw niyo pang silipin yung mukha. Mamaya, iba na yung katabi nyo. Namumutlala pala. O, pakitignan yung katabi nyo. O, di ba? O. Pogi, di ba? Ang ganda, di ba? Pero sa totoo lang, nagkakasala yan. Nagkakasala yan. Walang perfect eh. Ngayon, sana pagka nagkamali ka o nagkamali siya, maalala mo yung restoration na bunga ng biyaya ng Diyos. When you feel unworthy, may mga pagkakataon na parang hindi tayo karapat, hindi ako karapat dapat, hindi ako pwede, ayoko lumapit sa Lord kasi marami akong pakitandaan po natin, hindi ikaw ang basihan ng acceptance mo. Hindi. Ang basihan kung bakit ikaw ay tatanggapin ng Ama dahil si Kristo ay nasa iyo. When you face spiritual battle, sabihin mo, hindi ako nag-iisa. Sabihin mo nga po yun, hindi ako nag-iisa. Yung galing sa puso, sabihin po natin, hindi ako nag-iisa. That's correct. Kung si Jesus nananalangin para sa iyo, hindi ka tuluyang babagsak. Hindi ka matitisod. Hindi ka manghihina. Kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Kaya walang Kristiyanong matitiso rin. Wala. Walang matitisod na kapatid pagka kay Kristo nakatingin. Pag sa akin kayo titingin, marami kayo makikitang pagkakamali sa akin. Matitisod kayo. Sasabihin mo na, ayoko na nga magpatuloy. Bakit? Marami naman kasing pagkakamali yan si pastor. Hinto na lang ako. Aba, ikaw, lugi ka. Hindi naman ako napako sa krus para sa'yo. Hindi akong tumubos ng kasalanan mo. Kung kay Jesus ka nakatingin na nabuhay na mag-uli, wala kang ikatitisod sa Kanya. All the more, magpapatuloy ka. Bakit? Alam mo kasi si Jesus, hindi lang namatay, hindi lang nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nananalangin siya para sa iyo.
Kaya kahit anong gawin ng kaaway o kahit anong gawin ng kapwa mo, hindi ka matitison. Bakit? Alam mo, may Jesus na nagpe-pray para sa iyo eh. Di ba? Alam mo, may Jesus na hindi ka pababayaan. Remember this, mga kapatid. Jesus Himself is praying for you. Masaya ho ba kayo pinagpe-pray ni Jesus? Oo naman. Di ba? Of course. Keep that in mind, mga kapatid. He intercedes for us. This is the third. Are you still with me, mga kapatid? May natututunan ba? Amen. Ito yung pangatlo. Because He lives, nothing can separate us from His love. Wow! Dahil namuhay na maguli ang Panginoon, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Romans chapter 8 verse 35, sabi ng verse, who shall separate us from the love of Christ? Alam niyo, ito yung pinaka-comforting truth sa buong Bible. Ang sinabi ng Lord, who shall separate us from the love of Christ? Pansinin niyo po yung sinabi ni Paul, ano po? If we're going to translate it sa Tagalog, may makakapaghiwalay ba sa iyo sa pag-ibig ni Kristo? And then, he goes to the list. Ano po? Pinuntahan niya po yung real life struggles ng tao. Trouble ba? Ha? Yan ba magpapahiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa iyo? Hardship ba? Persecution ba? Famine ba? Danger ba? O kaya naman ay sword o espada? Yan ba ang magpapahiwalay ng pag-ibig ni Kristo sa iyo? You know, hindi ito theory. Ito mga binanggit ni Paul. Hindi ito theory. Trouble, hardship, persecution, famine, danger, sword. Lahat ng ito reality. Realidad ng buhay. Hindi po sinabi ng Bible na walang magiging problema ang isang disciple ni Lord. Hindi siya magkakasakit, wala siyang struggle, hindi ganon. Ang sinabi ng Bible ay ito yung reality. Pero kahit may problema, hindi ka iiwan ng pag-ibig ni Kristo. Yun ang napakaganda rito. Di ba? Yang problema mo na yan, hindi kayang putulin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ano man yung problema mo? Ano man yung problema mo? Hindi niyan kayang pahintuin yung pagmamahal ni Lord sa iyo. Amen? Because ang love ni Christ ay hindi temporary. Ang love ni Christ ay hindi conditional, hindi dependent sa performance mo. Ito po ay unbreakable, unshakable, and unending love. Wow! Hindi ka iiwan ng pag-ibig na yan. So kahit na anong reality ng buhay, kahit na anong real struggle ang dumating sa'yo, yung pag-ibig ni Kristo, hindi ka iiwan. Hindi ito tulad ng pag-ibig ng tao. Yung pag-ibig ng tao, di ba? Nang iiwan. Kahit na nagsumpaan sa altar yan, di ba? Ikayo ba'y nangangako na magsasama sa hirap at ginhawa? Opo. Naku, na naghirap na. Ikaw na lang. Ikaw muna. Enjoy muna ako sa aking mga kaibigan. Inom-inom dito. Party-party doon. Di ba? Sugal-sugal din eh. Ay, pagkahirap, nang iiwan, ay si Lord di ganon. Hindi nang iiwan yung pag-ibig ni Lord. Alam mo, iiwan ka ng lahat ng tao, pero yung pag-ibig ni Lord, di ka iiwan. Yan ang realidad. Diba? Yung love ng tao, nagbabago. Yung love ng tao, napapagod. Totoo ba yun? Lalo na pagpasaway yung asawa mo, di ba? Sino po dito pasaway ang asawa? Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Malalaman. Pero pag ang asawa mo pasaway, di ba napapagod ka? Nasasabi tuloy natin, alam mo, hindi na uubos ang pera ko, pero yung pasensya ko malapit na maubos. Grabe, ang yaman nun, hindi na uubos ang pera, no? Mga kapatid, yung pag-ibig ng tao nababago, nawawala, pero ang love ni Christ is steady. Kahit na unstable ka. Totoo yan, di ba? Unstable ka. Hindi ka nga maka-perfect ng attendance pagka Sunday, sa loob ng isang taon eh. Sabi mo nga sa katabi mo, totoo ba yun sa'yo? Sabi mo sa kanya, parang ikaw yung topic ngayon.
Di ba? Pero alam mo, kahit ganun ka, kahit unstable ka, yung love ni Lord, stable. Hindi nagbabago. Isipin mo, araw-araw binibless ka niya. Sino mo dito ang kumakain 3 beses isang araw? Sino po rito yung hindi naintindihan yung una kong tanong? Ulitin ko. Sino po rito yung kumakain ng 3 beses isang araw bukod sa akin? Okay. Sino po rito yung may merienda pa? Sino po rito yung nakakainom ng tubig? Humihinga. Tamo, blessing ni Lord yan, tuloy-tuloy. Sino po rito yung aamin, hindi siya consistent kay Lord bukod sa akin? Iba, sinungaling, ayaw magtaas ng kamay. Sa totoo lang po, hindi tayo consistent kay Lord. Pero alam mo, si Lord, consistent siya sa'yo. Ang bait ni Lord, ha? Kaya nung kinakanta po yung kanina, ang tindi ng dating sa akin eh. Lagi nadidinig ko yung kay Roxanne. Sabi God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Sabi, so good to me. God, I can't believe how you love me. Nakakaiyak. Kasi ang Diyos, napaka-consistent sa atin. Tapos pag iniisip ko, grabe ang pagmamahal mo sa akin, Lord. Grabe kang kaibigan. Kasi kahit kailan di ka nagkulang, kahit na ang dami kong ginawa sa iyong mali, mahal mo pa rin ako. Nahihiya na nga ako. Tulungan mo ako na yung hiya ko maghatid sa pagbabago para lalo kitang mahalin, lalo kitang paglingkuran. Lalo kong ibigay ang buhay ko. Di ba? Sarap ng pag-ibig ni Lord, no? Steady, stable, kahit ako o ikaw, unstable. So kahit saan ka dalhin ang buhay, hindi ka iiwan ng pag-ibig ng Diyos. Eh si Apostol Pablo nga mismo, di ba, binugbog, ikinulong, pinahirapan. Pero sabi niya, walang makakapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Di ba? Hindi niya po sinulat yung mga katagang yon, nasa gitna siya ng comfortable life. Hindi po. Sinulat niya po yon in the midst of suffering. Pero wala pong nagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya. So kahit na po may mga pagkakataon, bumabagsak, nagkakamali, hindi po nito inihiwalay. Hindi inihiwalay ng Diyos ang pagmamahal sa atin. Sino po dito yung mga magulang na? Magulang. I'm talking about parents, hindi po yung clever. Sino? Yung magulang, yung mautak. Ang gulang mo. Ayan, hindi yung ganun. Magulang. Sino pong parents na rito? Tapos mong kami ng parents. Okay. Sino po yung planong mag-asawa in the future at maging parents po? Sino po? Uy, tas ka ng kamay, kit. Okay. Pag may anak kayo, bilang magulang, ito ang reality. Tignan niyo ako sa mata. Huwag sa noo. Sa mata. Sa noo kayo nakatingin. Alam mo, kahit anong mali ng anak mo, listen to me. Kahit na anong mali ng anak mo, hindi mo sasabihin hindi mo na siya anak. Tama po. Pag nagkamali anak mo, hindi mababago eh. Anak mo pa rin siya. Nagkamali, oo. Pero hindi nawawala yung pagiging anak. So kahit na napakasama ng ginawa niya, ang reality, anak mo pa rin siya. And the biggest truth is this, hindi nawawala ang pagmamahal mo bilang magulang. Ganon din po ang Diyos. Pag nagkakamali ka, alam ng Diyos di ka perfect. But despite of that,
Minamahal ka niya, hindi dahil perfect ka, kundi dahil anak ka niya. Simula nang tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi ko mo nagkamali ka na wala na yung love ni God sa iyo. Hindi po. Ang totoo po, mas lalo mo ang mararamdaman yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagdidisiplina. Kaya po mga kapatid, sabi ng Romans 8:38 hanggang 39, neither death nor life nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. This is an absolute statement, mga kapatid. Tiyak na tiyak ito. Wala po talaga. Di ba? Hindi natatapos ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Psalms 136 verse 1, His love endures forever. Kahit kahapon, pumalpak ka, may bagong awa ang Diyos ngayon. Ulitin ko lang. Kahit kahapon, pumalpak ka, nagkamali ka, nagkasala ka, may bagong awa ang Diyos sa iyo ngayong araw na ito. Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, His mercies never fail, there are new every morning. Kaya huwag kang hihinto. Huwag kang hinto. Hindi humihinto ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. So when you go through hard times, kapag dumadaan ka sa problema, huwag mong isiping iniwan ka ng Diyos, no? Sabihin mo, kasama ko ang Diyos sa gitna ng mga problemang ito. When you feel unloved, kapag nararamdaman mo na parang wala nagmamahal sa iyo, may moments na pakiramdam mo, parang walang nakakaintindi sa iyo, sana matandaan mo to. May isang pag-ibig na hindi nagbabago at yan ang pag-ibig ni Kristo para sa iyo. When life doesn't make sense, may mga sitwasyon na hindi mo naintindihan, hindi mo ma-explain, pati pakiramdam mo, pati sitwasyon mo. Pero kahit hindi mo maintindihan yung sitwasyon, pwede mong panghawakan ang pag-ibig ng Diyos. Alam ko, Lord, mahal mo ako. Ano man ang hindi ko maintindihan ngayon, alam ko na intindihan mo. At habang nagtitiwala ako sa inyo, alam ko, darating ako dun sa punto ng pinakamaganda sa buhay ko kasi maganda ang plano mo sa akin kasi anak mo ako. Sabi mo nga sa katabi mo, nothing can separate me from His love. Amen. Now, sabi mo to sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Yes, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Magbabago ang mundo, maraming tao magbabago ang sitwasyon, pero isang bagay ang hindi magbabago, ang pag-ibig ni Kristo para sa iyo. Because He lives, nothing can separate you from His love. And this is the last. Are you still with me, church? This is the last. Because He lives, we are more than conquerors. We are more than conquerors. Chapter 8, verse 37 ng Romans, and all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ito po yung climax ng Romans chapter 8. Pagkatapos sabihin ni Paul na God is for us, God or Christ intercede for us, nothing can separate us from His love. Ito po yung conclusion niya. Sabi niya, we are more than conquerors. Now, hindi po basta conquerors ang ginamit dito. Ang sabi ng Bible, we are more than conquerors. Ano ibig sabihin po nito? Hindi lang po tayo nakaka-survive. Hindi lang basta tayo parang nakaka-escape. Hindi lang tayo parang nakaka-recover. Tayo po ay mahigit sa nagwawagi. Bakit? Kasi ikaw ang beneficiary ng tagumpay ni Kristo doon sa krus. You are more than conquerors. Para pong si Manny Pacquiao. Kilala niyo po si Manny Pacquiao? Ha? Kilala po? Pag hindi mo kilala yan, baka pinanganak ka nung araw, ha? Kilala mo si Manny Pacquiao? May laban siya, by the way. Oh. Alam niyo, pangarap ng tatay ko sa akin, maging boksingero. Ang ayaw na ayaw ng tatay ko, yung makita po ako sa basketball court. Ayaw niya ng basketball. Sabi ng tatay ko nung araw sa akin, pag ikaw nakita ko naglalaro sa basketball court, pipilayan kita. Bago ka pilayan ng iba, ako na ang pipilay sa'yo. So kahit kailan, di po ako pumunta sa basketball court para maglaro. Napunta po ako doon, taga-palakpak. Taga-palakpak. Now, alam niyo kung anong gusto po ng tatay ko sa akin? Gusto po niya maging boxer po ako. Lalo po sa probinsya, anong tawag doon? May piyesta. Pag may piyesta, gusto po niya isali ako. Alam niyo naman po ako, siyempre, magaling po ako tumakas.
Hindi po ngayon niya ako mailaban. Gusto ko naman sana yun. Kaya lang, siyempre, kailangan merong enough practice. Gusto niyo po pampakitaan ko po kayo? Ha? Para, alam niyo, dapat bago lumitaw to si Manny Pacquiao, dapat meron munang Rodel Reyes eh. Kaso nga po, tumatakas ako. At saka wala naman ng training. Biruin mo, isasaba ka ng walang training, mahirap yun. Ang laki ng kalaban. Hindi na. Baka magulpi pa ako niyan. Ginugulpi mo na nga ako, gugulpin pa ako niyan. Kasi po, ang tatay namin, napakalupit. Pagka ikaw po ay nagkamali doon, ay sigurado dumapa ka, may gulpi ka. Ano ho? Naisip ko noon, sanay ako sa bugbog ng tatay ko, pero si Papa, bugbog pa ba ako sa iba? Di na. Wag na lang. Pero meron pong price yun eh. Paglalaban kang boxing, may price. Tinitignan din naman kung paano yung forma mo eh. Pag ganun ang forma mo, teka, mukhang sabunutan ng laban ito. Hindi. Sige nga anak, tignan ko nga. Ayan, ganun. Pero pagka, teka muna, ba't yan? Mukhang sablay Mukhang hindi sa boxing ang laban ito Di ba? So, bago mag-Manny Pacquiao, ako muna sana kaya lang hindi nga po pinalad. Anyway, going back to Manny Pacquiao, may laban siya. Pero before po itong laban niya na to, alam niyo po ba si Manny Pacquiao ay isang conqueror? Yes! He conquered a lot of fights, mga kapatid. Pero, after po ng laban niya, yung lahat ng napanalunan niya, kanino napupunta? Kanino? Kay Jinky. So si Pacquiao po ay conqueror, si Jinky ang more than conqueror. Bakit? Bakit more than conqueror si Jinky? Aba, sino ba nag-ensayo? Si Pacquiao. Sinong ginulpi? Si Pacquiao. Di ba? Nabugbog, si Pacquiao. Nagdugo, si Pacquiao. Lahat yon si Pacquiao. Pero lahat ng prize, kanina punta? Kay Jinky. Kaya si Jinky, more than conqueror. Ganun lang po kasimple yun. Di ba? Sa pananampalataya, sino ba naghirap? Sino ang nasugatan? Di ba? Sino ang sinaksak ng sibat sa tagiliran? Sino ang pinutungan ng tinik? And finally, pinako sa krus. Namatay doon sa krus. Nilibing at muling nabuhay. Sino lahat ang gumawa noon? Pero sino pong beneficiary? Ay di, ikaw more than conqueror. Palakpakan natin ang Panginoon, di ba? But despite na tayo po yung beneficiary ng cross, may trials pa rin naman tayong pinagdadaanan. Pero napakaliit na niyan. Huwag ka na magreklamo. Minsan napaka-reklamador natin sa mga konting pagsubok. Nawalan lang ng pera, masama na ang loob. Sino po dito ang masama ang loob pagka walang pera? Alam mo, mahalata mo yung tao walang pera. Hindi lang masama ang loob, pati mukha masama. Tignan niyo yung mukha ng katabi niyo. Mukha bang masama? Hindi nga, alam niyo yung, ikaw ba naman yung konting hirap sa buhay, irereklamo mo? Tignan mo nga yung hirap ni Kristo. O sige, palit kayo. Ikaw na lang ang ipapako doon. Okay? Si Christ na lang yung mawawala ng pera. Papayag ka? Sino po rito ang papayag? Mamamatay siya para sa sarili niyang kasalanan. Meron pa? Wala kang pumayag sa inyo. Tapos yung konting problema, kung makareklamo kayo, akala mo ikaw yung pinako sa krus. Pastor, wala po kaming pera. Pwede po ba May sakit, Pastor, meron po may sakit. Pakipag-pray niyo po kung meron po pinagdadaanan sa... Huwag kang matakot dyan! Huwag kang mag-alala dyan! Bakit? Ako, napakaliit na bagay niyan. Kasi Pastor, baka kunin na ako din. Kinuha ni Lord, punta ka sa langit. Pag di ka kinuha, punta ka sa church. Magsimba ka. Amen? Huwag natatakot mga kapatid. Masyadong nag-aalala sa buhay na ito kasi one day iiwan mo talaga ang buhay na to. Kaya hindi mo dapat to masyadong pinag-uukulan ng panahon. Actually, lahat ng meron tayo ngayon, dapat pinaglilingkod lang natin sa Panginoon yan. Sige lang, lingkod. Di ba? Kasi pagdating ng araw, iiwan mo naman to. Now, pag iniwan mo na to, doon ka na pupunta sa langit. Yun kung tinanggap mo si Kristo at di mo siya tinalikuran. Kaya kung meron man tayong mga munting trial sa buhay, tandaan po natin, hindi ka dinadaan ng Diyos sa pagsubok para pabagsakin ka. Hindi po. Kundi inihahanda ka ng Diyos para sa mas malaking bagay. Yung pain mo ngayon, bahagi yan ng preparation mo para sa victory mo bukas.
Anong sabi ng James chapter 1 verse 2 and 3? Consider it pure joy because you know that the testing of your faith produces perseverance. May purpose po ang testing. 2 Corinthians chapter 4 verse 17, our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory. Merong eternal result, yung temporary pain or trials sa pinagdadaanan natin. Anong sabi ni Jesus? John 16:33, in this world, you will have trouble. Hanggat nandito ka, magkakaroon ka talaga ng problema. But take heart, sabi ni Lord, I have overcome the world. At dahil nanalo si Kristo, you are now fighting from His victory, not for victory. So when you are in struggle, kung nasa gitna ka ng laban ngayon, huwag mong isiping talo na yata ako. Sabihin mo, God is working in this. When you feel defeated, may moments na parang talo ka sa buhay, sa pamilya, sa negosyo, sa sarili mo, pero tandaan mo to, ang identity mo ay hindi loser, kundi more than conqueror. Yes. Sabi mo nga sa katabi mo, you are more than conqueror. Yes. Diba? When you don't see the result yet, hindi mo pa nakikita yung bunga ng mga pinaghihirapan mo, nilalakaran mo, o ng mga pagsubok, minsan hindi mo makita yung breakthrough. Tandaan mo, hindi pa tapos ang kwento mo. When God is processing you, may season of waiting, merong pain, merong shaping, huwag mong sayangin yung process. Huwag mong sayangin yung process. Dahil ang process ang naghahanda sa iyo sa purpose ni God. Magkaroon tayo ng declaration ngayon. Pwede ba nating sabihin to? Sa pinakamakalakas na masasabi natin, sabihin natin, I am more than a conqueror. Everybody say it! I am more than a conqueror. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka lang iniligtas ng Diyos, ginawa ka niyang victorious. Hindi ka lang nakaligtas sa laban, ginawa ka niyang patotoo ng kanyang tagumpay. Because He lives, you are more than a conqueror. Mga kapatid, binalikan natin ang isang napakagandang katotohanan mula dito sa Romans chapter 8 verse 31 to 39. At ang foundation ng lahat ng ito ay simple pero very powerful because Jesus lives. Hindi simpleng doctrine po ito, mga kapatid. Hindi po. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong pag-asa para sa bukas. Because He lives, God is for us. Hindi ka nag-iisa. May Diyos na kumakampi sa iyo. Because He lives, Christ intercedes for us. May nananalangin, may tumitindig para sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. At yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Because He lives, nothing can separate us from His love. So kahit anong pangyayari sa buhay mo, mahal ka ng Diyos, tandaan mo yan. At yung pagmamahal na yan, hindi ka niyan iiwan. Iiwan ka ng lahat ng tao, pero hindi ang pag-ibig ng Diyos. Because He lives, we are more than conquerors. Hindi ka talunan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Ikaw ay panalo kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung iisipin mo, ano pa ba ang dapat mong katakutan? If you are going to think about this message, ano pa ba ang pwede mong katakutan sa bukas? Hindi natin kontrol ang bukas. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari. At trabaho mo, pamilya mo, kalusugan sa mundo, hindi natin alam. Pero ito ang alam natin. Buhay ang Panginoong Jesucristo. At dahil siya ay buhay, hindi ka dapat matakot sa bukas. Na ito po ang tanong ko. Let me ask you this. Kapag iniisip mo ang future, ano ang nangingibabaw sa iyo? Takot? Worry? Anxiety? O pananampalataya? Dahil buhay si Kristo. Ang buhay Kristiyano ay hindi kawalan ng problema, mga kapatid, kundi pagkakaroon ng tiwala kay Kristo sa gitna ng problema. Ano kinatatakot mo after this life? Hindi mo alam kung saan ka pupunta? Wala kang assurance of salvation? You don't know if you're going in heaven after this life. Hindi mo alam kung pupunta ka ba sa langit pagka ikaw ay namatay. Hindi mo alam. Well, hindi aksidente na nandito ka ngayong umagang ito. Gustong sabihin sa iyo ng Panginoon,
may pagkakataon ka na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Parang you will ask, Lord, papaano? Sabi ni Jesus, ako ang pag-asa mo. Kailangan mo kong tanggapin sa buhay mo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. At pag tinanggap mo ako, sabi ng Panginoon, wala ka nang dapat ikatakot. Totoo po ito. Marami dito ang takot mamatay. Ako, Brother Joseph, marami pang iba. Pastor Noli and the rest of the pastors and many else. Ano po? Takot mamatay. For one reason. Hindi ko alam, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pero one time, nagkaroon po kami ng higit na tapang na kahit anong mangyari, mabuhay man o mamatay, walang takot. You know why? Kasi nang tanggapin namin si Kristo, may pangako si Kristong buhay na walang hanggan. So ano naman kung mamatay kami rito? To be absent in these bodies, to be present with the Lord. Kaya kung may takot ka ngayong mamatay sa langantiyak, hindi mo pa natatanggap si Kristo. At inaanyayahan kita ngayong umaga, tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas and be saved today because He lives. You can face your eternity. Maraming salamat po sa dalawang kaluluwa. Minsan pa, Panginoon, ay nagsumo ng kanilang buhay. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Panginoon, natunay po na iyong pinagbunga. Salamat sa iyong mga mensahe. Because you live, Panginoon, wala po kaming dapat pang ikatakot. Ano man ang mangyari bukas, dahil sa pagkabuhay mong maguling, Panginoon, ikaw ang may hawak ng aming future. Salamat po sa araw na ito, Lord. As we continue, Lord, samahan mo po kami. In the name of Jesus. Amen. 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 Manatili tayo nakatayo at tumawid tayo ng awit pagkatapos. Closing song.
ngayon na nag-aalay ng pagpapasalamat at pagsamba at pagpupuri sa inyong kadakilaan, Panginoon, at pag-ibig sa amin. Salamat po, Ama, sa mga awitan, sa mga mensahe nito na sa nagsisilbing inspirasyon namin at kaaliwan, pagpapalakas sa bawat isa. Ganon din, Panginoon, ang presensya ng bawat isa. Binigyan niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin ng lakas at ng buhay para ngayon, Panginoon, ay umarap sa inyo at mag-alay ng pagpapasalamat at pagsamba. Salamat po, Ama, sa mensahe ninyo na muli ay nagpalakas sa amin at nagpalaala na dahil po, Panginoon, binuhay niyo ang Panginoon Kristo. Kami po, Panginoon, ay mayroong kakampi na walang tatalo. Meron po, Panginoon, kaming tagpagtanggol na sa bawat sandali at bawat oras ay kasama namin. Salamat po, Panginoon, dahil kami pinagtagumpay niyo, dahil, Panginoon, sa kanyang pagkabuhay. At hindi lamang po doon, kami po ang tumanggap ng gantimpalang ng kaligtasan. Kaya mas salamat po. Narito po, Panginoon, kami magkakapatid. Para, Panginoon, kayo ay aming sambahin at pasalamatan. Ganon din, Panginoon, sa pagdawi ng gawain nito, kami po ay sinamahan ninyo. Salamat po muli sa tagumpay ng gawain nito. At ganoon din po, Panginoon, sa bawat isa na may participation, Panginoon, ng paggamit, Panginoon, sa inyo. Salamat po. At sa puling pag-alaala namin sa inyong pag-ibig, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagtanggap ng banal na hapunan na inyong ginawa at itinuro sa amin. Panginoon, maraming salamat po dahil alam namin na kayo po, Panginoon, ay masaya ngayon dahil may dalawang kaluluwa na kayo po ay binuksan ang puso at ang isip upang sila, Panginoon, ay tumanggap sa inyo ngayon. At marahil, Panginoon, meron po kong Panginoon na may puso na naghahangat na kayo ay tanggapin. Nawa po ay kumilos kayo sa buhay ng mga tao lalo ng Panginoon sa bisita namin, sa amin po mga bisita ngayon, sa bawat isa, Panginoon. Patuloy nawa po pang pagalain niyo sila at abutin niyo po, Panginoon, sa kanilang kinalalagyan upang, Panginoon, ang kaligtasan na inyo po, Panginoon, inaalok ay kanila po, Panginoon, maranasan at matanggap sa kanilang buhay. Ama, muli po ay binabalik namin sa inyo ang papuri at ang walang hanggang pasasalamat sa inyo po, Panginoon, kadakilaan sa bawat isa sa amin. Pinagtatagubilin po namin ang aming buhay, ang aming po, Panginoon, pakikipagsalamuha sa mundong ito na sa kabila, Panginoon, ng mga problema, ng mga takot at alalahanin, Panginoon, sa nangyayari sa kapaligiran, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na maging malakas at lalo, Panginoon, maging malapit sa inyo at patuloy, Panginoon, na kayo ay paglingkuran upang sa ganon, sa oras na hindi namin alam na kayo ay magbabalik, madatgan niyo po, Panginoon, kami na kami ay naglilingkod sa inyo at tapat na sa inyo po, Panginoon, ay nagmamahal. Kaya, Ama, pinagtatugbinin po namin ang aming pasamantalang pag-uwi at aming paghiwa-hiwalay. Nawa po, Panginoon, kung paano nyo kami inihati dito, ganoon din po, Panginoon, nyo kami ingatan sa aming mga pag-uwi. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala, itaas po natin ang ating mga kamay. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saling lahi magpakailanman. Amen.